Okay, good evening everyone. Madunggan na ba ko? Okay, sige. Mag-start na lang to diretso ha. Di na ako mag-wait of 9:30. Hapit naman, 7:30 rather. Kay, medyo taas-taas sa itong mga ipang-discuss karon. So, we are gonna discuss 4 topics. Pre-stress, concrete, coefficient method, ni NSCP, design mix, and then lastly is the loading pattern. Sige. So first is pre-stress concrete. So inani ang concept sa pre-stress concrete class. When we say pre-stress, meaning gi-stretch na daan ang ato ang mga tendons. Kani siya class. Kani siya, these are our tendons or itong rebars. Ano siya. Kina-pre-stress siya kay para mukamber na siya. So, ang resulta sa ato ang, let's just say, atong bridge, mo na usually ang gina-pre-stress, no? Ang girder sa atong bridge. If atong balay na i-beam, sa ubos sa bridge na i-girder. So, minana siya. So, before ka, naman na slab lugar sa imuhang bridge, ubos ana na atay ginatawag na girder. Kanang pre-stress concrete class is ang girder ana gikas daan. So pag mas stress na daan ang imuhang girder, mukamber na siya kanang murag mag na mo protrude siya pataas, mo curve siya pataas. Murag inana ang itsura sa iyahang sa imuhang bridge. Then nganong ingon ana man na siya kay para ang tendency magud sa ato ang mga bridges class or sa atong mga anything nga basta kay naay slab or kanang gina-construct nato, if ingon ana natay slab, ang tendency di ba na musag man jud na siya. Musag na siya class. So para ma-prevent ng ingon ana, gi-pre-stress siya kay para mo camber para if pagbutang sa load ana mo straight lang siya, mo ana lang siya, or minimal lang ang iyang sag. Unlike sa if ingon ana, wala siya camber, butangan nimo na siya load, diretso na siya mo sag. So, ingon ana ang concept sa pre-stress class. Now, magbutang kadaan o load nimo sa motor. Mo ni ang ato ang load. Siguro sa other books na ay lahi-lahi nga mga ways sa pag-draw sa diagram, no? Pero mo man ni akong naandan manggod. So, inaani lang ato ang gamiton. So, your forces or stresses rather, nag-consist siya og duha due to pre-stressing and due to loadings. So, kani siya nga term here is due to your pre-stressing or sa imuhang force nga gi-exert before ka nagbutang og superimposed nga loads. Mo ni imuhang P. So diri ang imuhang P ma-apply siya diri man si mong tendons. But since ang ato ang manggamitan ani kay ang neutral axis, di ba? So dapat ato na siyang ibutang dira. So after ana mo create na din na siya og moment. Mo nang naanatay eccentricity here. Then, as I said, kani siya, formula naman ni siya sa ato ang stress, no? Force over area. Same with this one. Stress gyapon ni siya. This is just MC over I. Same, MC over I naman gyapon ni siya class. Kanilang, kani mong M. Due to pre-stressing force. This is due to your pre-stressing force. Pero same na sila, MC over I, MC over I. Then, we have here, MC over I gihapon, pero due to loadings na siya. Ibali, imo ang mga superimposed loads. And I believe, apil dira ang imuhang dead load. So, namtay sample ana later. Now, other books class, ang ilang gigamit, pinaana ang draw. Like, pinaana ng drawing. I do not know why na nilang drawing, but ang akong naandan, inani jud. Sa review center, inani ang amo ang gamit. But sa lahi nga review center, kay lahi pud. Which is weird.
So kanila sa atong sundon. And then sa imuhang pag-draw na class, tanawa, imong nakay arrow here, di ba? Ang way nako sa pag-remember magud ani class kay if ang arrow gani pa left, meaning negative. If ang arrow is pa right, positive. So inana ako ang way sa sabot ani nga diagram. And then take note, ang atoang sign convention ani is ang positive tension na siya, and then ang negative is compression. Like see here, ang atoang P pasulod di ba sa atoang beam? Butang tamo niya tong beam. Pasulod di ba siya? So mo compress siya sa atoang member. And naay uban class nga ang ilahang gamit sa sign convention positive, negative iyang tension o positive. Actually pwede ra na nimo ibaylo as long as consistent ka sa imuhang mga signs. So if positive ang imuhang gi compression, dapat imo po na i-positive. So i-negative ra gyapon nimo siya diri. So murag i-counter lang dayon nimo siya class. And then take note also, if gani negative naman ni siya, no, we know in compression man siya. In compression, take note nga ang kanang sa ubos ana, pag abot nimo sa moment, ang ubos ana is in compression, ang sa taas in tension. Okay? Kaya ang imuha manggong force, di ba, ana class paana man, di ba? So most likely kani siya nga area, unsay nahitabo gibira, di ba? O paana man. So sa ato pa intention siya. Pero kani siya nga part tungod ay due to the moment nga iyang na-create, di ba gina-press niya pasulod. So in compression ang sa ubos. And then when it comes na dayon sa ato ang loadings, now atong loadings di ba kay animan. If naa kay beam mo na after din magbutang ka og load unsay mahitabo, di ba paana? What happened to your section? Di ba kaning sa taas nahimong compression, sa ubos nahimong tension. Muna ang due to your loadings. That is why pag abot sa tong diagram diri, ang sa taas nga part na negative kay compression man siya, ang sa bottom nga part na positive because tension man siya. So okay lang, gets siya class ang diagram. Wala, dili gets. Easy. So, murag nag-heart naman ang uban. So, I assume na gets ra ha. Next is, so sample problem 1. A rectangular pre-stressed concrete beam with a dimension of 400 by 750 mm is simply supported in a length of 12 meters. So, gidraw na niya diri. Naa daw kay pre-stressing force na 2,100 kilonewtons, and then it is applied sa imuha, it is applied 250 below the neutral axis. So, muna ni siya. 250 below the neutral axis. Muna na siya imong eccentricity. Unit weight, 24. And then, determine the maximum tensile stress beam due to the nakulangan og P. Pre-stressing force only. And then, determine the maximum tensile stress due to pre-stress and dead load. Then, lastly is what will be the additional concentrated load in the midspan so that there will be no tensile stress in the beam. Assume the pre-stressing force P is applied at 0 eccentricity. Okay, so, first things first, kung sa nato ang uniform load sa ato ang dead load, ay atong WD. How do you get that?
So, na pagkuha, ma'am, gamiton lang nato tong ato ang unit weight sa concrete. So, unit weight sa concrete is 24 times the area of our section, which is basically 0.75 times your base or width sa imong beam, which is 0.4 meters. So, you get 7.2 kilonewtons per meter muna ang uniform dead load. Muna na ang atong uniform dead load, no? Kani siya. Now, number 1 is gipapangita man ang maximum tensile stress. Take note, maximum tensile stress. So, nag-draw siya og diagram. I suggest class sa inyo ha, if like karon pa mo nakakuan ani nga concept or if magnisod mo og sabot, try to draw first the diagram because it will guide you on how you will solve the problem. Labi na sa science, medyo libog na siya. Okay. So, sa diagram, tawa, lahi ang iyahang pagbutang sa diagram. Ito kaganina sa ako, di ba ana man to? Tawa. See? Lahi ang iyahan, no? Ako pa inani. Ang iyaha po, pabaliktad. But, ang iyang sign nga gigamit diri sa taas, positive. Ang iyang sign nga gigamit sa ubos is negative. So, same magyapon. So, first things first is ato ang formula. Now, question, nganong negative 6m over bh squared man na? Ay, kabalo na ba ang everyone? Na, gikan ng 6m over bh squared? Gi-introduce na sa inyo, no? Naabay, wala kabalo kung na, gikan ng 6m bh squared? Naa? Wala? Naa. Kita ko naka-sad face. Sige. So, kaning 6m, ako na lang ikuan para sa mga wala kabalo, no? 6m bh squared, that is equal to mc over I lang mo gyapon. Good. Mo ni siya ang stress if ang imuhang section is rectangle. If imong section is rectangle, shortcut na siyang formula. 6m bh squared. Aham na gikan, ma'am. Gikan na gyapon na sa mc over I. Awa ha. Tanawa. mc. M as is. Unsa na imong c? Let's just say h ni siya unya b. Tama ba? BH over 12 man to. 12 tapos this is h over 2. Ano siya? Imong C, di ba? C is basically, kay tungod symmetrical man ni siya, ang atong C is h over 2. And ang ato ang I is BH cube over 12. Di ba? Sa ato ang rectangle nga moment of inertia. Tapos, if imo na siyang i-simplify class, makuha ra gyapon nimo ang 6m over bd squared. Makita ninyo? Kung giunsa og derive ang 6m over bh squared. Okay. So, inana na siya class ha, just in case malimot mo, MC over I. You can use MC over I if di mo ganahan og gamit ani or di mo ganahan og magdugang-dugang og memorize. MC over I na lang kay mo nang pinaka-general nga formula. Patsada magud ni siya kay diretso ra nimo i-substitute. Sige. So muna no, ang iyang gigamit diri is MC over I. Now, ang problem is wala pa tay M, so gisolve sa niya una si M. Aham ni gikan ning 2,100,000
200,000. That is given kaganina, that is your P. Na 2,000 kN. Given na siya. 250 mo nang ato ang E. Diba? Narao man imong E. So, ang kaning imong MP, ang kaning imong moment, that is just equal to force times distance. Imong force is P, ang imong distance is E. So, you get 525 times 10 to the power of 6 Newton millimeters. So, force, balik no? This is P. P over area plus, minus na siya. Minus 6 mBh squared. Ana. As is ang negative class, kaya ang gipapangita, di ba, maximum tensile. So, negative yun na siya sa ubos. Negative man po sa taas. Ang kuan mo gula ni Kas, aha ka mo kuha o force. Unsa ni siya nga kuan? Plus ba or minus? But since tensile man ang ato ang ginapangita, pasabot, positive ang ato ang answer. Di ba? So, nasa taas. Kani, mo man ang naay tension. Kani siya, compression man ni, compression. Niya. Compression pa jud ni. So, kanira ang tension. So, para makuha ang ato ang maximum tensile stress, kanira nga portion na to ang kwaon. So, positive atong gamiton na value. Positive. Igo lang dahil na to na siya equate, makuha na to si 7 MPa. Next is, sa bottom, wait lang. Maximum tensile stress due to pre-stressing force. Bakit ganon yung answer niya? P top and P bottom. And then sa bottom dayon, iyang gikuha, dili tingali ni tensile, compression tingali ni. P-negative mon. Sige lang. So, murag sayo pata ni. Okay, so balik ta class. I think compression ni siya. Ang answer ng maximum tensile mo ni siya. Kani ang na-shade. So, 7 MPa ang kuha na siya class. Then, gikuha po niya ang bottom nga stress, I believe, tungod kay sa next nga question, mo relate magud siya. So, gikuha sa kani ang answer class ha. Dili kani. This is tension. Or tensile stress. Mo ni atong tensile stress. Kani siya mo ni ato ang compressive stress. So, unsay nakalahian sa ilahang duha class, kanila yung sign. Ang taas, positive. Ang sa ubos, negative. So, negative atong answer, meaning in compression siya. Compression na siya. Now, after, nakuha na nimo ang due to pre-stress, no? Ipapangita naman po ani diri kay due to pre-stress and dead load. So, nanatay due to uniform load or due to our loadings. So, di ba itong formula anak kay kaniman lang kanilang man to atong gikuha. Karon kay need na nato ni siya i-consider. Since nakuha naman nato ni siya nga value, kanina lang atong kwaon. Sunod. So, balik ta here. First things first, di ba, nakuha naman nato itong WD nato. Pila ganito? 7.2? Yeah, it was 7.2. Dala. 7.2. It was 7.2. So, 7.2 iyang gibutang diri. Length or span sa ato ang beam, we have 12 meters. Or length sa itong beam, 12 meters. 12 meters squared over 8. Kagets lang ba ang gikan na formula ng WL squared over 8? Nabay mag-ask diri if asa na gikan.
Again, kaning WL squared over 8, pinaka-basic na siya class ha. I hope nga walay di kabalo sa inyo ha, hanagikan. That is just, pero just in case, naman yung gani wala nakabalo, kana siya, muna siya ang formula sa ato ang moment sa mid-span. Muna siyang moment nato sa ato ang mid-span, maximum moment sa ato ang mid-span if ang ato ang load is uniform. Since ang gipapangita is maximum man, ahaman mo create ang ato ang maximum moment diba sa center. Dana mahitabo atong maximum moment. Mo nang atong kwaon nga moment is dito sa center. Okay? Na ay questions class nga ang ipapangita ana is on the support or on 3/4 the beam inana. So dapat dili lang kani ang inyong memorize nga formula no, dapat kabalo mo kung unsaon ug kuha sa moment if diri kwaon or if diri sayon naman na imo naman ang i-section. But then again, mo man ang pinaka-common, WL squared over 8. So, kuha na to ang value ni moment nga 129.6 kilonewton meters. Next is ato ning gamiton nga formula 6mBh squared. So, atong moment, same reduction class. So, pag input mo sa calcu ana, ang imong ilisdan, ang kuan ra, ang sign. So, mura man to no, ang sign ng gilisdan, makuha na to ang stress na to sa taas, which is 3.456, and then ang ato ang stress sa ubos, which is 3.456. Take note class, negative siya sa taas. Again ha, katong anak ko nga, negative siya kay tungod sa to ang load, ang mahitabo sa tong beam ana, mo compress siya sa taas, mo tension siya sa ubos. See? Kani pa lang, oh. Ang due to pre-stress, gi-camber niyan ay camber na may tabo sa imuhang beam. Sa taas, tension, oh. Nabira sa taas, murag na stretch ang sa taas. Sa ubos, gi-compress ni gamay. Compression. So, muna ang ato ang hinta sa pag-make sa diagram. Kasi magbibog, asa ganito ang positive, asa ganito ang negative. Another po na class is, if positive ang imuhang pre-stress diri, negative iyang abay. If negative ang imuhang pre-stress diri, sa imong loadings, positive na siya. Ano na. So, if maglibog, pwede ka to. Sige, so nakuha naman tong katong stress due to our uniform load. Ala, di nalagyan mo. Ayan. No? After that, ato na lang dayon siyang i-add tanan-tanan. So, sa top, we have 7, or you could write it here. Kani siya 7, kani daw kuno siya negative 3.456. Kani siya negative 21. Kani siya positive 3.456. Gitotal, kuha ang 3.544 MPa, and then sa bottom is 17.544 MPa. Tensile man ang gipapangita, tensile, positive nga value. Mo ni siya. Okay, gets ra? That's letter B. So, proceed sa letter C. Ang gipapangita is additional concentrated load at the mid-span. Hala, sao man na. Nado kuno tay concentrated load sa tunga. How will you get that? So, there will be no tensile stress in the beam. Walay tensile stress. I-take note, underline ni na. No tensile stress. So, pasabot mo, equate siya to 0 atong tensile.
Assume the pre-stressing force P is applied at zero eccentricity. So, atong P is 0. So, na daw kuno diri. Ato ang P na dira. No? Kay at zero eccentricity man. So, ato sang kwaon ang P over A. Okay, sa ato naman na siyang loadings. So, P over A, muna ni siya ang formula. Next is ang 6M over BD squared or BH squared. Ato ang M, pangitaon pa nato. Kay wala man tay load. Diba? Ang atong ginapapangita is load. But unsaon man nato kuha. So, gikan siya sa moment, diba? So, after ana, makuha man nato si moment, no? 262.5 times 10 to the power of 6. Then, after that, nanatay moment. Pero, notice nga duha atong formula because duha naman natong klase sa atong loads. We have uniform load and concentrated load sa tunga. Uniform load, WL squared over 8. Ang concentrated load sa tunga, ang formula ana is, ang iyang gigamit Q, pero one box ana, PL over 4. Ano na siya kas? I hope makabalo ra mo og kuha ani nga mga formulas if malimot mo. No? Kay narabay times nga ako class kalimtanon mo pugod kog formulas. So kani siya di na ko ni siya memorizado. Kani ako pa nang i-derive which is hassle jud kay siya class. Ma-realize nimo hassle kayo mag-derive pa ka. Pero syada po siya kay in kasog malimot ka, makabalo ka og derive kung asa ni gikan. But if wala, dadto na murag lisod, no? So, karon pala pang memorize na kay mo ning common. Aside ana, napoy another formula ana plus if na ay tulo daw kuno ka loads pa ana. Naingon ana class nga tulo ka bulk loads at tulo ka concentrated loads. So, naay mga sa pohon sa inyo ang review center dili ang sa karon na ako i-introduce sa inyo. But pohon makakita mo mga summary sa formula sa moments o sa loads. Mas-summarize sa mga formula sa moments na klase-klase ang position sa iyang loads. Kato siya, memorize na lang tudaan. Karon pa lang. Kay para pag abot sa inyo ang review, di na mo sige bitaw recall hala unsaon ganito sa ito formula kay karon pa lang memorize na niyo. Pero kaning duha mo jud yung pinaka-common. Okay? So, we have WL squared over 8, same naman gyapon kaganina, no? Then, PL over 4. L is 12. Maximum moment is 262.5. So, makuha na to si 44.3 kilonewtons. That is your loading. 0 ni siya klasa. Kasi matingala mo, 0 na siya. Kaya ana ba siya nga applied at 0 as, no tensile stress. So, 0. Aside from that, may tensile ani. Okay? So, wala na siya ani nga formula, no? It's because at eccentricity of 0 man, so wala moment. So, wala ta ani. No? And then, kani dayon siyang so, ang namabilin, kanina lang o kani. Muna dayon siya. Tensile man, nasa ubos. Nasa bottom. So, muna siya. F-bot ang iyang gigamit. Kaya naman sa ubos. Okay? Gets ra? Next question. The figure shows a pre-stressed hollow core. Is someone raising their hand? Do you have any questions?
Kasi matuplukan lang to, no? Sige, proceed ta. The figure shows a pre-stressed hollow core slab used for the flooring of a library. The slab is simply supported over a span of 10 meters. So, mo ni siyang cross-section. Then, naa siya murag sumpay kibali nga paana dira. Yang katas-on daw ko, no, is 10 meters. Inana siya, class. Consider 15% loss of pre-stress. So, natay loss of pre-stress. So, pasabot, katong ato ang masolve nga pre-stress nga ato ang masolve nga pre-stress is ang mabili na lang 85% na lang, no? Kay 50% loss man. So 100 minus 15, 85. Then gihatag no ang slab properties, cross-sectional area gihatag. So di na ta mangoblema og hala ato pa ning i-minus ni kaning area. So, tibok area no, given na. See? Section modulus given na po. So di na ta mag-solve og katong unsa to? Katong ato ang I ang formula di anik nga gigamit niya klase ano. Di ba MC over I equal di man siya sa M over S. Wherein S is your section modulus. So, meron na siya. Section modulus yung gigamit, kani nga formula itong gamitin. Next is, given na po ang loads, ang superimposed dead load, live load given, and then allowable stresses at service loads. Tension, compression, na ito ang pre-stressing force, ato ang eccentricity, which is 75 mm below the neutral axis. So, letter A, ang gipapangita is, ang stress daw kuno nga ma-produce at the bottom fiber of the slab. At the ends, take note, at the ends, due to the initial pre-stress. So, inani ang diagram no, same na sa nasa kong sample ganina. Negative siya here. Tapos, since negative, naman diri ang ato ang force. So, negative ni siya diri sa ubos, positive ang sa taas. Okay, diri man itong force. Tapos, we have here, okay, positive man ni siya daan diri no. Negative siya diri. Ano siya? Baliktad. Positive din siya kay negative man diri. Then, dara ang iyang gigamit nga formula. Chuk. So, kani ang gigamit M over S. Kaya itong S is equal to I over C. Itong formula kay MC over I ba ya? Hawa, kani siya nga kuan. This is equal to over S. Unang equal siya sa M over S. Okay? So, depende sa kung unsay given, no? Mo na to ang inyong gamiton. Ay na mo paglisod-lisod sa inyong life nga, paon palugar ninyo si ug si I. Ayun, naghatag na gani ang S. So, kanina diretso atong gamiton. So, first things first, part 1. Gikuha niya ang kani. Ingon man siya nga initial pre-stress. So, wala pa tong M over S, no? Sa last, wala pa loadings due to loadings. Kay pre-stress lang man sa. So, isang substitute lang nato ang tanan. Since bottom man ang gipapangita, bottom, o man atong bottom, man ni atong bottom, tanawa, ang unit is negative po. So, pag-abot diri, negative po siya. Substitute all the given. Given man tanan, di ba? Wala gihatag daan. So, substitute lang nimo na siya tanan. You get the stress of negative 17.912 megapascals. Ayan.
Karon, sa next na question mo ilabad, ang ipapangita is due to loads. Due to loads. So what are we gonna do? Okay, time curse. Yeah. Due to loads and pre-stress force. So, kaon sa nato ang loads. Ayan. Medyo kuti. Ano manigi kaning 2.7 2. Lara. 2.7 to o 2.9. Ato ng mga loads. So, iya ang total. We have 7.6 kPa. No? 7.6 kPa. Muna ang total loads mo. Kaon sa day na to ang ihang uniform load. So, how do you get that? Since kani siya, gihatag man nga measurement is 1.5, di ba? Para 1.5. Muna siya ang ato ang gamiton nga load or nga length nga i-multiply here. Okay? Kay kani man ang ato ang i-multiply. Ang L man atong gamiton diri. Di man pwede nga kaning L atong ibutang diri, no? Naiban man gud class nagalibog unsa lang gamiton? Kani ba nga length or kani ba nga length para sa uniform load. A one way to determine if unsa ba jud is sa next na step L, di ba? WL squared mo man atong gamiton. Unsa man ang L ang 10. Pasabot ang ato i-multiply diri katong isa ka side, katong 1.5. Ano siya? Okay, so nakuha na natong 11.4. After makuha si 11.4, kuhaon na to. Kaya, diba, on sa question, mid-span. Mid-span. See, mid-span. And unsay formula sa ato ang moment sa mid-span? WL squared over 8. So, WL squared over 8, makuha na to si moment na 142.5 kilonewton meter. Okay. Then, we have the pre-stress, pre-stress, na naato ang pressure, na natong uniform load. Ato na dayong sugdan o kuha ang ato ang, nanaday na itong moment nila, ihatag na. Ang stress. Top fiber man. Top fiber. Top fiber. Top fiber. Top fiber. Unsa may naasi mo top fiber? Balik ta sa diagram. Top fiber kani. So, atong units, ano di ko siya matupin. Atong units, negative, positive, and negative. Okay, top fiber man. So, negative, positive, negative. Then, take note, di ba na siya 15% loss? Dili na ma-apply si 15% loss class. Dili siya ma-apply before kani siya. Basig inyohang i-apply diri si pre-stress. Basig diri ninyo ibutang si 1 minus loss. Dili pwede class. Why? Unsay nakabutang loss due to service loads, di ba? Loss at service loads. So aya ra siya na akay kawalan kung nanakay service loads, no? Dili ingon nga if initial pre-stress ang question niya mag-apply na kag 15% loss, dili pwede. After na siya ma-apply kung nanakay service loads, which is na naman kay loads nga gigamit na nagani kay moment. So, ma-apply na jud ang imuhang 15% ka loss.
So substitute lang no tanan given, wala man tingali diray bag-o nga wala nahatag sa given naman ni given man pud na kani given 970 given pod, area given pod. So makuha na dayon nato 09. Yan. Then letter C is time. Letter C is if the allowable stress at service loads are not to be exceeded, determine the maximum total load in kPa that the slab can be subjected to. So, ang mahitabuan ni class, duha ang imong isolve. Kiduha man na top and bottom, ang nakabutang man diri kay are not to be exceeded. Nakay allowable nga stresses. Unya, di ba duha man to ang given nga allowable stresses? Tadao. Nakay allowable stresses, di ba? Kani. Duha. Intention and incompression. So sa ato pa, need ta mag-solve og intention og incompression nga loads. Kay maximum total load may gipapangita, and then kung unsa ang mas gamay, ako may gamit din. Yeah. Muto ang imuhang gamiton nga anong gamiton nga loads? Ano ito? Yan. So, balik ka diri nga formula. Wala na siya nag-draw og diagram, no? Pwede na mo diri mo draw diri sa diagram, but akong i-suggest i-draw siya. Kay para ma-visualize ninyo. Pero if once na murag confident na ka nga mo jud ni ang itsura ani sa iyang diagram, pwede na ka diretso ka formula uy. Galangay-langay ra man ang mag-draw pa ka. Tsada raman mag-draw sa katong murag need pa jud nga para na kay ma-visualize pa. Pero if kaya nimo nga dili, mas maayo. Okay. So gihatag na niya ang formula class Wala na siya nag-draw. Pero if hindi mo na i-drawing, wala mo hapon nga kuan sign conventions. Lagi. Then substitute niya tanon, di ba? Nanakay loss here and loss diri. Pang substitute niya, gi-equate niya in compression daw kuno sa taas. So negative 16.5. Then sa bottom is in tension. Kaya assume niya na ang imuhang B mo ni ang resulta kani nakaisag. So, ma-compression siya, tension sa ubos. Kaya naman times, para diretso na siya class, pwede man po doon nimo ikuan, i-trial and error sa tulo. Kaya possible mo po good nga kani siya sa taas is mahimo siyang tension gihapon. Pasabot, gamay ra kayo ang imuhang loads. Gamay ra ang load bitaw. Possible na siya, nga tension na siya, unya, compression sa ubos. So, naiingon na class. No? So, trial and error, mahibalaan man nimo sayop siya, kaya ang imuhang makuha nga moment or imong makuha nga value kay mag-negative. Negative gani, sayop na imuhang sign convention na. Okay, positive, pasabot, sakto na ni siya. Okay, so let's try this out. Gi-substitute niya tanan no, then shift solve kuha si M. We get 135.639. Then another one, M2, 118.494 ang imuhang value sa M2. So dapat ang imuhang moment dili siya dapat less than siya ani nga value. Dapat dili siya mudako pa ani, no?
So, to get that one, para makuha si maximum moment ni mo ang gamiton, kung ano mo ang pinakagamay. Kani siya. Imagine class, mawala niya ang iyang makaya nga moment. Kani siya, mawala iyang makaya nga moment. Sa ato pa, if imuha na siyang, if kani imuhang gamiton nga moment, katong sa pikas nga, katong imuhang top fiber, press anyo. Ang imuhang top fiber, 135 daw kuno ang iyang makaya nga moment. Sa imuhang bottom fiber, 118. If ang imuhang gamiton is ang top fiber or ang kaning 135, ni-exceed na ka sa moment diri sa ubos nga 118. Di ba ka 118 na ba ang makaya nga moment? So dapat ika pwede mo-exceed ana. So itong gamiton ang smaller nga value. And then after that, so kuha na no si moment. Diri na din ta sa ato ang formula. Maximum man kay midspan. So, WL squared over 8, gi-equate niya sa 118, kuha si 9.48. After makuha si 9.48, di ba kay natay formula sa to ang stress, pressure, which is equal to, kani siya area na siya. Ano small letter A? Magbibog ko. Dili, sakto. A or katong imuhang 1.5 nga thickness imuhang slab. Ay, thickness imuhang slab. Kani siya. Imuhang kani. Muna siya mo 1.5. Dili katong isa ha. Itong 0.25 dili. Kani siya. Oops. Balik. Ayan. So, over A, makuha din mo si 6.32 kPa. Nakakilonewton per meter namang day good ni siya. So, i-divide pa dyan nimo og kato isa ka length o kato isa ka base sa imuhang slab para mahimo siyang meter squared. Makuha nimo si 6.32. Ayan, number 3. Number 3, the flooring of a warehouse is made of double T joist. Muna siya ang double T joist, no? Nani ang diagram sa double T joist. The joists are simply supported on a span of 7.5 meters. So, simply supported ako na siya. Oops. Simply supported. And then, span niya is 7.5 meters. Are pre-tensioned with a tendon on each stem with an initial force of 745 kilonewtons each, located at 75 mm above the bottom fiber. Loss stress at surface is 18%. Now, habalo mo asap, kani siya class, same siya og process kaganina. Kabalo ka asa kakasayop ang students ani? Kani nga sentence o each. Sa ato pa kaning 7.45, dili na siya sa duha na kabuk. Sa kada isa na siya. 745, kini po siya 745. Wala na times 2 ang uban pag solve nila ani. Okay? So read carefully jud no when you read when you solve or sa pag-answer bitaw ninyo sa mga questions, make it a habit bitaw na you underline important things sa question. Like example, each stem. Mo siya i-underline, putangan ni mo star. Para di mo siya malimot nga sentence or phrase. Kaya dako mo siya og factor sa imuhang pag-answer. Wala ni mo na siya na times 2, sipyat ka.
No? Ayan. So, muna niya ang diagram. Gikuha na niya na given ng mga distances or mga eccentricities rather. First things first, gikuha niya ang imuhang uniform load which is 2.3 og 6 gikan sa imuhang dead load and live load 8.3 gitime siya sa with sa tong joist which is 2.4. So makuha nato sa 19.94 ay 92 kilonewtons per meter. So what is happening? Okay. Next is gamiton layo nato ang katong lahi iyang kuan diri lahi po diyang style sa pag-solve. So iyang gilahi ang pag-solve sa FA o sa due sa imuhang moment sa ubos. A moment sa ubos. Dili. Yung pangita is stress at the bottom fibers, DT at the midspan due to the initial pre-stressing force alone. At the midspan. Initial pre-stressing lagi. So, ganin siya is due to your pre-stress. Ayun. So, this is P over A. Take note, times 2 siya. Okay, duha ni kabuok. Ayaw na kalimta. 745. Duha na kabuok. So, duha ang imuhang 8. Duha ang imong 745. Over the area. Area is, I believe, given. See? Given. Next is, ang stress daw kuno nato. Nga, katong MC over I na itong formula. Which is equal to, kanilang. This is E ha. Wala yun nakuan. This is P, E, C over I. So, sa top is, naunsa naman E na siya. Plus E na siya. So, sa top is, ato ang gamiton nga measurement is kani. 88. Ano naman to? P, this is your P. And then, 192. Bakit ganito yung sa kanya? Wait lang guys ha. I'm confused. Ganun na 192. Eccentricity siya. Eccentricity. Ang 88 is okay. Daraday. Eccentricity, then kani siya ang C. Ano siya? Chuk. Then sa ubos dayon is 267. Paingon sa. Una siya diri nga point. From the neutral axis to the bottom, pinaka exterior nga bottom. So, kani siya. So, 267 ang iyang distance. Ngayon, maklaro. Ano na siya? Dira na siya taman. Tapos, kaning 192, diri ni siya taman. So, tunga-tunga sa imuhang tendons. Ang kaning 88, dili na siya diri klasa. Diri na siya taman. Kanis,
paingon sa pinakataas nga part sa imuhang slab ba ni? Sa imong joist rather. Diri. From here, muna siya. Okay? Muna siya si 88. So, since top man, kani siya, top. So, we have 88 imong gamiton, substitute everything, 13.39. Sa bottom, since in compression, take note, in compression, negative ang imuhang value anino, kay compression man, 267 ang imuhang C nga gamiton because that is from the neutral axis to the outermost part sa imuhang bottom layer, which is 267. Okay? So, negative 40.63. Lahi-lahi niya, no? Mas tiyada itong gidiritso na ng ugsumpay. But depende sa kung unsa ang imuhang technique bitaw nga gamiton class. Na mag-uban nga ganahan og ingon ani kay para if na sila masayop, dili bitaw siya taas i-rewrite again sa calcu. Unlike sa if ang imuhang pag-solve ani kay gidiretso nimo kada tanan lugar kani siyang equation tapos gisumpayan nimo ani makuha nimo ni diretso si 594. What if nasipyat kang kamay? Utruhon na pud na dayon nimo og kanang type sa calcu. So munang mas nice gihapon ang ingon ani siya nga inani nga method imong buhaton nga itagsa-tagsa nimo siya. Pero for me complicate medyo kanang medyo libog ni siya sa ako kay daghan kay kag isulat. But again, nara sa inyo if unsa inyong gamiton nga method. What makes depende kung unsa inyong huna-huna nga mas sayunan mo. Kilahi-lahi man kada person good. Then we have here this is 45 class. 45 gyapon na siya. Di na siya 75 ha. 45 gyapon na siya. Plus the negative values ato ang bottom nga stress. Kuha na to. Si negative 48.0. So, ang gipapangita man kay bottom fibers, mao niya tong final answer. Ayun. Gets ra? Thumbs up if gets ra. Si Christian ra ang daghan ta di ang naminaw. Adi ko wala na naminaw uban. Sige, thank you. Next is letter B. Ang gipapangita is resulting stress at the bottom fibers. So, bottom fibers. Okay, so F-bot itong gamiton. Due to service loads and pre-stressing force. So, nanatip, kanina, muna yung libugron, kaya nanapoy service load. So, wow, na po dayo na to si moment. But then again, na-solve naman na to si W. Or given si W, 19, gisolve si W. So, gisolve naman na to si W, no, nga 19.92. WL squared over 8 because, again, mid-span siya. Then, makuha na to si moment, which is 140.06 kilonewton meter. Balik nito sa itong formula nga MC over I. So, we got your M, kunin mo si C, over the I. Given ni siya, ato ning gisolve, kani siya, given. So, kuha na to si negative 6.56. Next is sa bottom, kanira man ang malahi, si 267. Kuha na to ang value nga 19.89. Okay na. Okay na to sa ato ang service loads. Mo ni siya ang due to service loads ni siya. Oh my gosh, what is the time? Wait, 30 minutes na lang niya. First topic pa ta. So, due to pre-stress, we have here, actually, same process naman ni siya, class. Natingali na kayo na ako ni siya i-expound, no? Since murag sabotable naman tingali ang solution. If you have any questions regarding sa number 3, since ikatulo naman po din nga example,
feel free to message me or dito sa katong ato ang onlinequestions.org na link. Kani siya gi-equate lang man ni siya og 0. Dagan kitag example sa kuan ay sa pre-stress. Actually, dagan mo gagawas na pre-stress ng mga problems. That's why gidaghanan diri. But murag limited jud gyud atong time, so I won't be able to discuss this to you guys, but you can study kay na naman to'y solution diri, no? So, studyhin na lang siya. Kay napatay tulo ka topics. Oh gosh, 30 minutes na lang. Saon ka ni. Okay, so natay murag sa manong practice problem naman ni. Practice problem. This is practice problem. Naputol pa jud siya dira ang support. Dara. Gano man ni nagkadima oh. Ako rin siya i-correct class. But kani siya nga problem no is gikan daw ko na siya sa nigawas daw ko na siya adtong April 2025 na board exam. So try to study this one. Kani siya is magamit ka ani og mga ratio and proportion, unsa pa man. So katuwa, balik kasi mag-try go ani kay ang imuhang mga forces ani nagkakwaki-kwaki. Mao ba ni siya? Mao ba ni nga problem? Oh, yep, mo ni. Linear profile. So, ang sira lang to. Coefficient method. Okay, so ang coefficient method, ma-apply lang siya sa kani na mga conditions. So, na conditions no, kung kano sa lang hindi mo siya ma-apply. But, si NSCP, di mo na siya moingon, sa boards exam, di mo na siya moingon nga, kanang use NSCP coefficient method, tapos, imo palugar iagi o conditions inani. Ayaw na, diretso na. Kung moingon siya og use coefficient method, diretso na ka mag-coefficient method. Ayaw na pag-check if applicable ba si coefficient method. Schematic naman na. Not unless if na option dito nga NSCP coefficient method cannot be used. Ang gibutan dito ka use NSCP method. Kung na option na need mo ni siya i-compare ani. But most likely wala. Kay kung ingon ang problem og use coefficient method siya ipapagamit sa inyo. So, natay mga formulas. Do you need to memorize this? Yes. Familiarize? Yes, actually familiarize. But mas better if na-memorize ninyo mo. Sa'yo naman po siya memorize in class kay same naman siya, WL squared. Pero, ang nakalahi lang kaya ang iyang mga denominators. O, muna siya ang sa moment. Then, sa shear pod is, kung nasa sa face of all other supports, 1 siya. If exterior, 1.15. Pero so far, ang inaanilo ko nung problem dito sa boards is, gigiven bitaw ang kwan. Gigiven ang table. Yeah. But, mula gina, if magsaligtangan i-given, what if yung matungnan mo nga, buutan kayo si examiner, dili niya ihatag. Kaya nalabas yung times nga ingon ana. Nga you thought, ihatag ra ang table, pero wala. So, nahitabo. High school. Nagbuhat-buhat, nag-iyang kaugalingong formula ang bata. So, memorize. Okay? Then, take note, na nakabutang dira to calculate negative moments. Ang imuhang span nga gamiton should be the average of the adjacent clear span lengths. Ano tayo sample, ana? So, kato siya class, kani siya, maora ni siya, kani, mura lang ni siya nabutang sa diagram. Pero same na jud ni siya ani kay, no? I-take note lang ning, basin man gud ang ihatag kay, kaning table, basin po ang ihatag kay, kaning diagram, so at least makabalo mo saan dito siya paggamit. Muna yung mga parts, no? So, when you say
exterior and exterior mo ni siyang pinaka gawas. Pinakagawas nga beam or column or support. Siya end supports. Siya ang tumuy. And when you say interior face, mo ni siya. If exterior ni siya, duha na siya exterior face o interior face. Mo ni siya si exterior face. Mo ni siya si interior face. Ano na siya? Okay, diri man na atubang si exterior. Same here, exterior face ni siya dire. No? Tapos, kini siya interior. Kini siya interior na gihapon. Kini siya interior na gihapon. Kini siya interior na gihapon. And then, take note, first interior support. So, mo ni siya ang end support or exterior support. Interior support ni siya. And then, siya ang first interior support. Ikaduha naman eh. No? So, ana na siya class ha. I hope dili mo maglibog. This is end span. Tumoy nga span. Interior span nasa sulod. So, terminologies lang na. Kani siya nga mga values, same ra pud ni siya ani. Same na siya atong table. Kani, same na siya. If you're the type of person nga masyada nga naka-visualize bitaw ang mga values, then mas better kani imong gamiton. Pero same na to silang duha. You can actually create your own summary. So, unrestrained, 0. Spandrel, ayan, column, ano na siya class. Okay? Now, problem 1, design a one-way slab for the inside of the building having a simple span of 3 meters. The slab is to carry a uniform live load of 3 kilopascals. Assume na given nga FC prime, Fy, imong unit weights imong concrete, then naka main bars and temperature bars. So, first things first is kung sa nato ang minimum thickness ato ang slab from the table 407.3.1.1 sa NSCP na siya. Wala na nabutang diri no. First sa kuan manggod ni siya sa book manggod ni siya oy. Minimum thickness ang ni siya class so 120. Then effective depth dayon niya gikuha. Unsaon nga pagkuha og effective depth, that is just H or the total depth sa imuhang slab minus the concrete cover kani siya minus 1/2 sa imuhang longitudinal bars. Okay? Which is gihatag man diri 12. So makuha nimo si depth nga 94. Then, factored moment to be carried by the slab. So, always, if mag-solve magud ta og slab magud kini usually nga problem, mag-consider ta og 1 meter strip. So, muna siya nga 3 times 1, like 3 kilonewtons per meter. Tapos, imong dead load, mag-assume ta og 1 meter nga width, tapos yung length nga 0.12. That is, gikan na siya sa imong height kani siya. Height or thickness sa imong slab. Which is 0.12 or 120 mm. Then, makuha na nimo si dead load, dead uniform load, which is 2.82. So, makuha din nimo, i-factored kay service pa man na siya nga load. So, factored loads, 8.184. Pakuha nimo si moment, WL squared over 8, 9.207. And you can actually skip this step. Okay, kani siya murag iya lamang gi-check. Pang-checking lang dyan siya, but you can actually skip that step. Kay sa boards, lisod sa gipa, kuan pa kanan niya. But if dili jud ka mahimutang, you can try to check it using that one. Okay? So, compute the required steel area. Now, I hope you can recall sa inyong singling lesson when you solve for the steel area.
Diba, inani naman itong formula. Mag-solve, makuha sa nimo si MU. After makuha si MU, kuha mo si RN. After makuha si RN, kuha mo si rho. After makuha si rho, imo din yung area sa imong steel. After getting that, kuha nimo ang number of bars, makuha nimo si spacing. So, since design man ni siya nga problem, spacing ang ginamapangitaan. So, ayan. Gikan sa MU, gikan sa MU nga formula, makuha nimo si RN. After si RN, substitute nimo si RN sa formula sa imong rho. Kani, I hope memorize na ni siya. Makuha nimo si rho. After kuha si rho, kuha nimo si AS, which is basically equal to rho BD. Then, makuha nimo si AS nga 404.2. Believe it or not, pwede na nimo idiretso sa calculus. Di na nimo ni siya isulat. If memorize na jud mo ang formulas, idiretso na ni sa calculus. Ayan. Patsada gyapon isulat kay para mag-guide ka. Then, i-compare din nimo si AS nga imong na-solve sa AS minimum. Unsa may minimum nato kaning formula nga 0.002 times BH. Naman tay table, wala lang din na insert na ko no table. So, na table si 407.6 na dito nga ang if ang imo daw ko ng FY is around katong 415 manata. Ang imong gamiton nga raw minimum is kani 0.02. Mo man pud usually ang common 0.002. So you use that one, kung ano mo si 240, aha may mas dako 404. So 404 imong gamiton. Minimum mo pud to. After that, kuha naman nimo si na naman kay AS. So, assume kani siya. Nag-assume ng kaani o isa ka bar. No? So, substitute everything, you get 279.805 or around 280 mm nga spacing. Then, compare din mo siya sa maximum spacing, 3H o 450. Still, ang mag-govern 280. So, 280 mong gamitin. Okay. Then, natin derivation sa formula, no? Sa spacing. You can actually use this one. Kani siya nga formula. Spacing is just equal to base sa imuhang B, which is 1,000 over number of bars. Ilang number of bars? AS over AB. Makurag yapon nimo. Pwede kani nga formula mong gamiton, pwede kani. Then, that was for the main bars. Karon sa temperature bars class, same gyapon siya og concept. Now, if you can notice, mali ang sa minimum, no? Sa iyang sa temperature bars, natay kaniyo. Pwede kanina diretso nga formula mong gamiton. Spacing is equal to area sa bar over raw temperature bars times H. Ang raw nimo sa temperature bar. Yan. Kani siya, if imuhan ni siyang ipang simplify mo, lagi po ni siya kay. So, you can try to solve it using this one. And then, compare nimo sa spacing, but take note, lahi nang iyang kung ano. So, iyang gamit is 5H, then compared po nimo sa 450. We get, may mo govern, si 3 to 5, ang pinakagamay nga spacing. Oh my gosh, 20 minutes na lang.
So for this one, kamo nang tingali ani class, di na dyan na tumapas ba discuss kani siya. But kindly study na lang the solution, no? Kani siya. Ang mahitabo mo gud ani niya class kay gikuha lang niya ang positive ug ang negative moment. Then after niya makuha si positive negative moment, gikuha niya ang pinakadako nga moment. Mo ning gigamit 19 o 29. Same ra man sila og kanang dimension, same ra og length, that is why same ra pud. O same ra man, symmetrical pa jud. So kanira duha nga values ang iyang gigamit. So for span 1, you can skip that one. Kuha niya si AS. After getting AS, this is span 1 at mid-span. Okay. This one is span at support. Span at support. Area of steel at support. So, lahi-lahi, no? Ang imuhang, lahi-lahi ang imuhang gamiton nga moment. Kay kani siya nga moment class. Anim na siya. Di na kayo naka-expound ng tarong. But, take note, negative imong moment diri, positive imong moment diri, negative. Negative, positive, negative. So, paano siya? Paano lugar? Ana ang pag-draw sa mga. So, sa ato pa, ang imuhang area of steel diri lahi. Imuhang area of steel diri lahi. Area of steel diri lahi. Symmetrical ra may sila same. Same ra may silang duha. So same ni kanilang duha ang same. Same ra pud ni silang duha. Kaning upat kani same. Kani o kani same, and true enough. Dara ang ato ang mga span moments, no? So, unsa ra may kuhaan na to og kanang area ani, kani na lang, kani siya o kani. Mo na lang ang murag representative sa duha ka span kay since same ra man. So, since sa mid-span man to, tong 19, at mid-span 19, mo na imong gagamit. Lahi ang imong makuha nga area. Pag abot nimo sa support, mas dako, no, ang imong kinahanglan nga steel, which is 473. Kuha na din mo ang spacing. So, after makuha nimo si area, kuha na nimo ang spacing. Spacing nga iyang na-solve diri is 280. Same siya process kaganina. Diri na pod, sa imong at support, ang imuhang need nga spacing is 230. And for temperature bars, pwede katong formula kaganina nga akong gi-introduce, or pwede pod kani, makuha nimo ang value nga 280. So, if I were you, medyo taas-taas siya og process, no? But, try to make your own summary, ani. Ako manggod class, if inani, procedural, manggod ang ato ang RC. So, I make my own, like, mind map, bitaw. Nga unsay mga steps, like, for example, I have here RC, kani lugar slab. First step, utang din ako dira nga, find the minimum thickness, tapos sumpayan din ako unsay next na step para ma-recall nako unsay mga procedures ana nga problem. So that's how I study for this, no. I'm not sure how sa inyo ha, lahi mo gud kada person, but I can suggest this one kay mas tsada siya kay ma-recall jud. So this is practice problem 2. So amo na solve na answer diri. Refer na lang dayon mo sa katong table nga gihatag, katong kaganina nga table, kato na lang gamita. So for design mix, to make time. We have 15 minutes left. So for design mix class, kani mo siya nga problem, nigawas ba ni siya this year? I believe nigawas ni siya this year. But sa amo nga time, wala siya nigawas. But last year, nigawas ni siya. 2024. Naani siya nga problem. No? So, ang given is, ang ratio 1:1. Then, 5:3 by weight.
is used in concrete mix. So kani siya nga formula ra dyan siya class, magamit nimo ang imuhang knowledge ani sa imong geotech ug sa imong soil properties. Yeah, so we have here given ang atong cement, sand, gravel, and water. Pero lahi-lahi sila ang mga given, no? Naatay specific gravity sa atong cement na 3.15. Naatay weight sa ato ang cement which is 50 kilograms kada bag. And then SG gap or specific gravity sa sand, sa gravel, then sa water which is 20 liters per bag of cement. So, take note, per bag of cement, dyan na siya. Per bag of cement, per bag of cement, per bag of cement. So, formula is kanilang, no? The cement or the volume of your cement is equal to the volume over the specific gravity times the unit weight of your water. But, equal na po ni siya sa, di ba naman tayo, Rho is equal to mass over volume. O, dana na siya gikan. Kani siya nga formula. Ani gikan ng M. So, dyan yan galing. Okay? Substitute lang dayon ni mo tanang given. Kuhat ni mo diretso ang volume sa imuhang cement. Take note, per bag gyapon na siya. Ay, per bag. 250. Per bag ba yan? Okay? Ana lang. Diba? Then, volume sa ato ang sand. Same process. But, dala din na sa yupan nyo. This is 1 is to 1.5 na siya class. Is to 3. So, this is volume of your cement, sand, and then gravel. Ana ang pagkasunod-sunod niya na. Okay? So, 50 times 1.5 over 2.2 given kanyo. Ayan. 1,000. Then, you get the volume of your sand na 0.034. Volume si mong gravel, 50 times 3. Okay, 3 man. Kibali, ang pasabot ana siya, ana class. Sa kada isa ka sako sa imuhang cement, nanginahanglan ka og 3 ka buok. 3 ka buok sako sa imuhang gravel equal sa kadako usa ka sako sa imuhang cement. So, inana siya. 1.5 divided 3. Then, same process, you have 0.056. Volume of water, i-convert nimo to meter cube or cubic meters. Ang liters. Easy. That's just 1 cubic meter over 1,000 liters. Don't forget this conversion. Gabalik-balik na siya. Then, nakuha na to si A, nakuha na to si B, si C. Next question is total volume of concrete per bag of cement. So, ang may tabuan na, imurang i-total. Unsa may concrete na to, diba kay concrete consists of cement, sand, gravel, and water. Para makuha nimo ang total volume, imura nang i-total tanan. So, pag total na kay makuha nga 0.126 cubic meters per bag of cement. Now, next is approximate number of bags of cement for a 25 cubic meter concrete member. So, ani class is, we have here, kani siya nga value, kani siyang 0.216. Mao ni ang ma-create na volume of create sa kada isa sa bag sa cement. Since natay gihatag diri nga kanang total volume sa cement nga kinahanglan nato himuon, sa ato pa igo na lang nato i-divide ni siya sa 0.126 para makuha ang total number of bags sa cement nga imuhang kinahanglanon.
So, pag-divide, makuha man nato si 198.41, but since di man ta kapalit og 198.41 sa tindahan, lisod sad mo yung kag ma'am, 0.41 lang dayon nga kuan bag sa semento. Kinabilin 0.41. So, you have to round that up. You get the value of 199 bags. So, 199 bags tanan ang imo ang kinahanglanon sa semento. So, kani siya no, mo alam gyapon actually. Ni siya nga process, nantay formula, murag. Ang siguro, ang na-introduce lang diri is ang kaning cement ratio. So, when you say cement ratio or cement-water ratio, that is the ratio of your water and your cement. So, that's just basically equal to, if mo ni mong ratio, that is just water over your cement. So, weight of your water over the weight of your cement. Inana na siya. Nakuha niya si 3.68. So, more na siya nga ako nga formula gihapon ka ganina. The total same process actually. See? So, tinan ako siya mga pasudiscuss plus 8 minutes na lang. Oh no. Kindly study na lang the rest of the problems sa slides 2 and 3. Ano naman po yung solution na ano. Then, for loading pattern. Okay. So, kanina siya class ng loading pattern. Usually, pag ang imuhang diagram is, or ang imuhang span is more than if 3 span bitaw siya, tulo siya ka span or 3 equal spans, ang given sa problem, ihatag niya ang diagram. Ihatag din niya. Like, if tanawon nimo sa CRF, ginahatag na. But, naay times dili ginahatag. Kanus aman, if dili ginahatag, if duha ra ka span, mo na nga, katong example karon is, tulo ka span. Pero katong duha ka span, you need to solve it on your own. So, pattern loading, no? These are my notes sa pattern loading. Wala ako kabot ang diagram. But to get the maximum positive moment sa isa ka span, tagta lang. You have that one, lugar, tapos na kay, let's just say muna siya, chuk. Pag yan, ganun. So, moment, if gusto ni mo kuhaon si positive moment, aham na positive moment, diri, di ba? How do you get the, say, kanang, ahanin mo i-apply ang imong load para makuha ni mo ang maximum moment, dira. You apply it on the span, siya, on the span. So, mag-apply kag load diri, on the span. Tapos, di ka mag-apply diri, alternate ni mo, diri na pud ka. Chuk. So, ana ang imuhang diagram if magkuha ka og positive moment diri. So, on the span and then alternate. Then, pag negative, if gusto nimo kuhaon ang negative, if gusto nimo kuhaon ang negative moment, haman imong negative moment, di ba? Kani kanang on your support mismo. Kani, how do you get the maximum moment? Mag-load ka here on the support inner. Chuk. So, both, Then, para makuha si interior support on adjacent span. So, alternate loads. So, interior support kani. Para makuha ni mo ang maximum dire, kuhaon ni mo, mag-load ka here, chuk. Tapos, butang ta lang na siya sumpay dire. Dire ang sunod ni mo nga load. So, alternate na dayon. For exterior support, kani siya. Draw a diagram, another one. I apologize for my drawing class. Medyo gakahiwi-hiwi na jud mo. Di mo jud ta pwede mo yung mga architect ang kalakiha.
So we have no load on span. So dili daw kuno magbutang og load sa span. Exterior support ha, butang ta lang kani siya nga support. So walay load diri, alternate. So magbutang ka og load here, magbutang ka og load diri. So alternate na dayon. Ana lang. Then ang mahitabuan ni if na gani other na mga gipapangita ang problem, gamitan nimo og superposition para makuha to. Pero sa example na to right now, wala pa tana. Then again, na-denote dito nga 3 span, usually diagram is given. So ato example, beam EFGH is simply supported by the transverse girth. So E kani daw. Kani siya. Given dead load, live load, then imong L given 6, S given 2.5. So, determine the positive moment at FG. Positive moment at FG. Dead load. So, we have 3. Ano ba ni? Dead load is 3. Dead load. 3 kPa times 2.5. Aham ng 2.5 gikan sa imong S. Kani. So, 3 times 2.5 para i-multiply mo siya sa L. Mabilin, 7.5 kilonewtons per meter. Substitute nimo everything here sa atuang given. Aham nagikan, ma'am. Diba na siya FG? Positive moment at FG. Sa diagram, asa si FG? Kani, diba? Kani na sa tunga. Mumani si FG, diba? So, ang mahitabo, nasa tunga. Positive moment. Dara, itong positive moment o negative moment pa ni. Positive moment, nasa tunga. Due to dead load. Kung saan mo apply imong dead load class, dili man ka pwede nga imong dead load, imo pong alternate nimo. Diba? Dead load gani, always jud na siya nadira. So, uniform load jud na always imong dead load. Take note of that. Ha? Kinayaban mga students nga malimot. Nga iya ding dead load kay wala niya na laros tanan. So, 0.025. Ayan, 0.025 WL squared. Kuha na to value nga 6.75 kilonewton meters. After that one, EF daw ko no, due to live load. Live load na, EF, aman si EF, dara si EF. So, na siya sa leftmost, no? Na uniform load man ni siya, maski imo ning baliktaron, same ra imong kwaon. Maski pag diri ka magkuha og kaning positive moment, same ra, no? So either way, pwede ka diri magkuha, pwede po ka diri. But since diri man tong nasa diagram, so 0.08. Wala na usab. Ay, sakto lagi. Dara di ay. Negative moment. Sa dead load, man dito kung giyaw-yaw. Sa live load, malahi siya class. So, diri na to ma-apply tong anak ko nga on the span, blah, blah, blah. Take note, ano siya, negative moment. So, negative moment diri. Asa ni mo i-apply ang imong load kani? Diri siya. If, for example, actually, pwede na, dili na ka mag-memorize. Kani? Pwede hindi mo ni-memorize. So, sa diagram pa lang daan, mapili, magod mo. O, sa diagram pa lang daan, makita ni mo, asa diri ang pinakadako nga negative moment diri sa ubos. Sa tulo, ahaman ang pinakadako og negative moment para sa kaninga portion. Kaning EF ko no. Ba kani? Mo may pinakadako kay kani diri negative 0.05. Mas dako gyapon ni siya. Kani 0.1. Mas dako gyapon ni siya. Kani compare nimo diri, mas dako gyapon ni siya. So kani jud imong kuan. But if diskumpiyado ka, pwede kani imong gamiton katong akong gi-share ka ganina nga
Kani. So, di ba, ana siya, moment, negative moment. So, dapat on support of inner. Negative moment, negative moment, negative moment. Negative moment man mo ni siya. So, sa ato pa, ang imong load, dapat daw kuno, both sides sa imuhang span na ay load. So, na siya load diri. Tapos, after that, alternating na po dayon nga loads. So technically, butang ta lang, if nani siya sumpay diri, dapat, para makuha nimo ang maximum moment diri, magbutang po ka og load diri Kana if moabot og 4 span. But 3 span lang man ni, so tama na diri tama. So kanira ang naay load. Substitute nimo, kuha nimo ang value nga 50.54. And then, ano ka ano? Number 3 is determine the maximum shear at F due to the dead load and live load. So, ang duha na, what are you gonna do? You add both values. Shear lang man. Man mo shear dire. Now, shear. Ano ni mo shear? Shear. Ano mong moment. Diagram pa lang daan, makita ni mo moment. Mojo na siyang shear. So, sa shear pa lang sa shear, ang imong masolve sa diagram, iba dead load. So, load, mo ni imong dead load. Imong live load, mo ni ang ana man siya nga at F, di ba? Balik sa kuan. Aman si F, kani ikaduha. No point. So, sa ikaduha, na diri imuhang gamito. Mamon sa imong gamito, kining 0.6, 0.5. Ito mas dako. 0.6 ang ubos. If dili ka sa ubos nagkuha, sa ubos mo ka dili magkuha. 0.0617. Ayan. So, substitute lang dayon nimo tanan, kuha nimo si 71.42. Take note ha, si dead load ug si live load lahi iyang diagram. If dead load gani, uniform load all throughout the whole span. If live load, magdepende kung unsay ginapangita. Okay? Then number 4, determine the maximum reaction at G due to dead load and live load. So maximum reaction at G. Sa man yung G ang ikatulo. Reaction man, man nato ko si reaction diraon. Niyo kani siya reaction man tanan. Nabaliktad. Ganun yung man ang gibaliktad, ma'am. G man. Diba? Ana siya G, oh. So, G. Now, ang problema, if magkuan ka diri sa G, gamay man, 0.450. And then, nabi, ito sa ato ang loads dito ganinang, if mangita ka og shear or load or kanang unsay kinadak-an nga shear ana nga support, di ba? On support or interior support, dapat naka-load or loaded ang ang iyang abay nga span. So dapat load diri, napud kay load diri. Then wala na kay load, alternating na din siya after. Pero daw kay sa diagram kay dili man inana naman diri. So pwede nimo ang buhaton imong baliktaron. Ayun, gibaliktad na. So, ay mong gamiton nga value is 1.2. 1.2. Pwede naman ni siya baliktaron plus. Okay? But ang may tabuan ni, imo mang gibaliktad. Oops. Then, kay imo mang gibaliktad, magsugod ni siya dapat sa ubos. So, murag bitog, maano na din siya. Maana. Magbaliktad-baliktad na po dahil na yung diagram. Okay? But same log values o coefficients. Dili na nagsugod. Okay? So, 1.1 diri, 1.2 diri. Gi-add nimo ang duha, kuha nimo si 135.9 kilonewtons. And that would be all. Practice problem, try to answer this one.
Ayan. Okay, wala pa na ako ni siya ata na-upload. So, after this, I will immediately upload the dahil. It's already, oh my gosh, na-extend ko 6 minutes. I'm so sorry, Cross. Always po given ang figure sa pre-stress? No. Dili given ang figure sa pre-stress. That's why, anak ko nga, i-draw. Para na may guide. Pero if dili siya, if kaya na ninyo nga dili i-draw, for now, i-draw sa. But once na ma-master na nimo siya, then, that's the time nga pwede di na nimo draw. Pero if maglibog ka, pwede na gud nimo i-draw. Langay magud mag-draw. Sige. Out of topic siya ma'am, pero naa po ba tentative date like kung sa na week na bilong ang final exit exam, ma'am? Thank you po. Regarding your final exit exam, I'm not sure when. Ang tsada ninyo pangutan nun, Ana, is si Ma'am Dea ninyo kasi siya manggod ka-coordinate. Yeah, so, sige lang, mag-announce naman po dayon ni Ana sa inyong page, group rather, if unsay mahitabo sa inyong exit exam. By the way, this is our last week, no? Hala ka, good luck. So, good luck, no? So, extend, daghan. Di na ko magyaw-yaw og daghan kay para makatulog pa mo. And then, regarding sa previous na to nga lecture, I'm very sorry, wala na ko nabasa tong mga inyong questions. Na yung mga questions dito, wala na ako na-cater. And naiuban nato isa nag-ask if maghatag ba kong solutions. If makapanahon ko, I will try to make solutions, no? Para na mo copy. Pero if makapanahon ko, karon mo medyo busy lagi. Nag-start naman gud ang mid-year classes. So, medyo jam-packed ang mga schedules. And ako ba ko another kuan? Wala naman tingali. Sige. Since it's already 9:08, I won't drag you anymore na. Let's end this with a bang, Charit. Sige na, class. Bye-bye. Thank you for attending our class today. Good luck sa inyong exit exam. I hope nga magpasar mo, no? So, daghan naman ito giyaw-yaw si Ma'am Dea ninyo kaganina. Or si Engineer Dea kaganina. Di na ako ibalik ang iyang gipang yaw-yaw. Kay murag, enough na to. Di na ako dunagan. Good luck and good night, everyone. Bye-bye!